ito guys, nakikita natin na magle-level up talaga no yung buhay nyo, mga kapiksi. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na mag-invest kayo sa sarili nyo, kasi yung iba sa inyo talagang nag-i-invest kayo sa sarili nyo, sa sarili nyong karunungan, skills. Yung iba sa inyo guys, pwede kayong mag-enroll or mag-self-study on your own. At saka kung meron kayong sa mga companies kasi minsan meron silang mga libreng training, libreng certification, o kaya naman kahit may bayad pero mga discounted, mga 50% discount, lalo na sa mga IT, no, kasi usually hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating New Moon guys ngayong October ay sa October 21, mga kapiksi, tapos yung next na New Moon naman natin ay sa November 20 guys. So ang reading na to ay para sa period na yan, mga kapiksi. And yung ating moon message para sa inyo guys, ito yung unahin natin: work through your fears. So guys, no, kailangan talaga natin paglabanan yung mga takot and duda sa puso natin, sa isip natin. So yung palagi kong sinashare sa inyo guys when it comes to fear is yung quote, no, dun sa movie or dun sa book na Dune. Sabi ng author doon, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, kung sa layman's term, mga kapiksi, ibig sabihin noon, huwag tayo matakot, no? Kasi yung takot at duda natin, yun yung pumapatay sa atin. Yun yung pumapatay sa mga pangarap natin. And fear is just a state of mind. Hindi siya totoo. Nasa isip lang natin siya. But, if you keep on thinking about it over and over again, maaari siyang magkatotoo, maaari siyang mag-push out sa inyong physical reality kasi binubuhusan nyo siya ng atensyon, binubuhusan nyo siya ng enerhiya. So, whatever you focus on manifests. So, kung mag-focus kayo sa fears nyo, magpa-manifest din yung fears nyo sa totoong buhay. Pero kung hindi nyo iisipin yung mga fears nyo, hindi siya mangyayari, mga kapiksi. So, you have to have faith instead, no? Yung kabaligtaran ng fear is faith. So, imbis na matakot ka, matuto ka na lang magtiwala dun sa gusto mo kaysa sa katakutan mo yung ayaw mo, kapiksi. Okay? So, sana naintindihan nyo yan, guys. So, additional meanings for this card, guys. Time to let go of a grudge you're holding. So, kung meron kayong mga grudges, yung mga hinanakit, no? Yung mga tinatanim nyo sa puso nyo, mga kapiksi. You have to let it go. You have to say goodbye to those, no? Especially kung meron kayong mga nakaalitan in the past, mga tao na gumawa sa inyo ng hindi maganda. You have to forgive them. At least kahit para for your own sake, guys, na hindi para sa sake nila, kundi para sa sarili mong kapakanan, para magkaroon ka ng peace of mind, para matahimik yung mundo mo, kapiksi, kasi hindi mo deserve na masaktan ng paulit-ulit dahil lang doon sa mga kasalanan ginawa nila sa inyo, guys. Okay? Move on from jealousy. Ay, Diyos mayo, no? Yung jealousy, guys, nag-uugat yan kapag ka mababa yung self-concept mo. Insecure ka, kaya ka nagsiselos. And ang gamot sa insecurity ay self-love, guys, no? Kapag ka maayos yung self-concept mo sa sarili mo, guys, mawawala unti-unti yung insecurities mo and walang jealousy na magaganap. Okay? So, ibig sabihin, you take care of yourself, you love yourself, you take care of yourself, mga kapiksi. Stop being obsessive, no? Ito importante, guys. Huwag kayong ma-obsess. Hayaan yung ibang tao ma-obsess sa inyo, pero huwag kayong ma-obsess sa ibang tao, mga kapiksi. Okay? For some of you, could it be you're being paranoid? Baka napaparanoid ka na, guys, no, sa isang tao, bagay, sitwasyon na gusto mo sa buhay mo, no? Baka naman over ka na. So, kalmahan mo lang, kapiksi. Alright? And make an investment. Kahit anong investment pa yan, guys, no? Pinaka gusto kong investment is yung investment sa sarili, guys.
Kasi ikaw yan eh. Ikaw ang best asset mo. Ikaw yung best investment na pwede mong gawin sa buhay mo, mga kapiksi, di ba? Magtanim ka ng knowledge, skills para sa sarili mo. Kahit anong edad pa yan, guys, no? Magagamit nyo yan. Kayo rin yung makikinabang yan pagdating ng araw, mga kapiksi. Alright? So, yeah, yan yung moon message for you guys. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng moon at saka yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabilikin si ex-revised breakup. Sa mga interesado, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, Aventurin at saka si Trinyo, recommended ko, may mga makikita kayong link sa description box, guys. So, Aquarius kayo in your percent ng Queen of Swords. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo, guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung inyong 2026 kapalaran, punta lang kayo sa homepage natin. Available na yung reading nyo, mga kapiksi. Mayroon ditong presence ng another air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart din, or you may be dealing with another air sign. Ito, guys, nakikita natin na magle-level up talaga, no, yung buhay nyo, mga kapiksi. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na mag-invest kayo sa sarili nyo, kasi yung iba sa inyo talagang nag-i-invest kayo sa sarili nyo, sa sarili nyong karunungan, skills. Yung iba sa inyo, guys, pwede kayong mag-enroll or mag-self-study on your own. At saka kung meron kayong sa mga companies, kasi minsan meron silang mga libreng training, libreng certification, o kaya naman kahit may bayad pero mga discounted, mga 50% discount, lalo na sa mga IT, no? Kasi usually sa mga IT, mahal yung mga certification. May mga companies na minsan libre, minsan may discount. So, samantalahin yun, guys, kasi nakikita natin na dito talagang nagle-level up yung skills nyo, and maaari nyo yan magamit para umunlad yung career nyo, no? Yung career nyo, magkaroon kayo ng career growth, mga kapiksi. Hindi lang to sa employment, guys, kahit saan to. So, kunwari VA ka or freelancing, ganyan, parang nag-upgrade kayo ng mga skills nyo, nanonood kayo ng mga tutorials, ganyan, para matutunan nyo kung paano maging VA, para magamit nyo siya para makapag-apply kayo, yung mga ganon. So, nararamdaman natin na ina-upgrade nyo yung sarili nyo, no? Nagsi-self-study talaga kayo para, and talagang malaki yung chance na umunlad at umasenso kayo dahil sa inyong mga kasipagan, mga kapiksi. Kung kayo ay nagdanas din ng mga pagsubok or problema, challenges, nakikita din natin na yung unti-unting pag-recover nyo, mga kapiksi, unti-unting pagbangon, no? Pagbangon at saka pagbawi. Yung iba sa inyo, guys, parang meron kayong literal na mababawi from other people, na parang kung tinakbuhan kayo dati, or baka may nanghiram sa inyo, ganyan, tapos hindi na ibalik, parang mababawi nyo siya this time around, guys. So, kung merong may utang sa inyo, guys, pakinggan nyo yung pambayad ng utang na subliminal, no? Kasi may mga success stories na tayo dyan, and yung iba talaga nagbabayad ng utang, mga kapiksi. For some of you, guys, nararamdaman din natin na kung kayo ay nalulungkot, no? Parang merong magpapainit ng inyong nahihimlay na puso. Ito'y applicable ito, guys, kung kayo ay mga single, maaaring meron kayong Prince Charming, ay
o kaya prinsesa na para nagkakagusto sa inyo pero medyo shy type or torpe. Kung kayo naman guys ay in a relationship na, maaring marikindle yung inyong love and loving relationship with your partner or specific person. Okay? So, ito guys, himayin mo nyo na itong mga pag-unlad, pag-asenso na to, itong recovery na to, pagbawi, yan, itong harmonious na relationship, yan yung mga positive energies na nakikita natin para sa inyo. May chance na mag-travel kayo sa ibang bansa, especially no, kung ang travel nyo guys ay international flight or international na travel, maaaring matuloy. At saka yung mga may business travel din. Yung business travel, yung mga pinapadala ng mga kumpanya no, sa ibang bansa. So, maaari kayong isa sa magkaroon ng business travel. At saka guys, kung ang inyong trabaho ay may kinalaman sa travel. So, let's say for example, baka nagta-travel vlog kayo. O kaya may travel agency kayo. O kaya Grab kayo, Grab or delivery, travel, transportation, nakikita din natin na yung iba sa inyo parang may mga bagong collaboration, may mga bagong opportunities, no? Para mas lalo, or mga bagong customers, mga bagong kliyente, mga bagong kontrata, agreement na makakatulong para sa mga negosyo nyo at sa mga business nyo, mga kapiksi, and parang mas lalo pang lumaki or lumago yung inyong mga negosyo guys, okay? Although, kahit hindi naman ganyan yung negosyo nyo, pwede pa rin naman, applicable pa rin naman sa inyo to, pero kumbaga highlighted lang guys yung mga nabanggit ko na mga klase ng trabaho or negosyo, mga kapiksi. So, kung isa kayo dyan sa mga ganyan, i-mind nyo na agad yan sa comment section, guys, alright? And for some of you guys na maaaring may mga bagong investment or mga bagong plano kayo, no, na i-push mga bagong new beginnings, guys, in terms of kabuhayan ito. May mga bagong din kaalaman, pero mga bagong kaalaman na malalaman kayo, mga kapiksi. So, yeah. So, yeah, yan ang iyong reading, Aquarius. Para ngayong no moon season, comment down below if naka-resonate kayo. Yung mga magagandang na-mention ko kanina, guys, i-mind nyo na sa comment section. And ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.